most likely or 70% na dito siya babagsak. Targetin niya yung support level na dito. Kapag na-reject naman siya dito, pwedeng-pwede na kukunin niya yung ating resistance zone or yung taas na presyo natin kung saan lang siya nagbabounce. Nakita nyo naman sa sell signal na ito. So, at least kung scalping yung ginagawa ninyo, makakapag-profit talaga tayo. So, sa sell na ito, nakita nyo naman sa ditong candlestick, kahit itong isang candlestick lang yung kunin nyo, so magpa-profit talaga kayo. So, hanap naman tayo ng ibang market trend. Now, this one. So, meron tayong bullish trend. So, sa bullish trend na ito, nakikita nyo naman na so, kapag ganito, nakita ko yung bullish trend or uptrend, can we type sa chat kung ano ba ang bias natin? Buy ba ang bias natin or sell yung bias natin? Can we type sa chat para malaman ko kung nakakapag-follow kayo sa ating discussion ngayon. Now, so tama po si Wilfredo, si Joniel, si Andy. So, bias yung ating buy po yung bias natin dito. So maghahanap tayo ng buy signals kasi dito lang yan maglalaro yung market. Unless kung i-break niya ito, meron tayong kagaya nito, nag-lower high siya dito at nag-make siya dito ng panibago, meron tayong change of character. So na-break niya ito. So now, punta tayo sa lower time frame para makita nyo kung ano talaga nangyayari. Kasi sa isang 15 minutes na candlestick na ito, tatlong candlestick sa 5 minutes. So, okay. So, dito tayo. Ito yung ginuhit natin. So, meron tayong bullish trend. So, yung hanapin natin na signal is buy only. So, kaya nito, nagbigay siya ng buy signal. Confirm natin sa oscillator natin is yung momentum pataas. Then dito sa ating moving average is nasa taas na siya ng ating moving average at nagiging blue na yung moving average. That means yung trend natin is going bullish na. So dito siya bumigay at since na layout natin ito doon sa 5 minutes time frame, meron tayong idea saan yung tatahakin ng ating market. So dito nga tinahak nga niya ito at nag-bounce lang siya at nirespeto niya ito. So dito nag-hit yung TP1 natin dito at malapit ma-hit yung TP2 natin. Now, pumasok si sell signal, papasukin ko ba ito? So para sa akin hindi ko to papasukin kasi nakita ko naman na yung bias natin is uptrend or bullish yung bias natin. Yung mga buy signal yung hahanapin ko unless na-break niya yung structure natin. Kaya nito merong na-break niya dito. So kasi nag-sell signal sa dito, pwede ko tong sakyan kasi na-break na yung support and resistance natin. So sa breakout ng support and resistance, kaya yung sinabi ko, pwede nyo po yung sakyan na trade. So another one, hanap tayo. Hanap tayo. This one, another bullish na trend. So makikita nyo yan. Ito naman. So move tayo sa 5 minutes. Ayun na nga, nakita natin na meron tayong bullish na trend. And another one, kapag bullish trend, yung bias natin is buy na signals. Kaya nito, bumigay siya ng buy. Kahit sa isang candlesticks na ito, 10 to 15 pips lang yung kukunin natin, fast entry, fast exit. So, pwede na tayong kumita or pumaldo. So, practicein muna natin na maliit lang po muna. Then, later on, kapag na-practice at na-practice na po natin, pwede na tayong magbabad sa market or magbabad doon sa possession na tinake natin. So, kagaya nito, bumigay siya ng buy. Then, confirm natin sa oscillator natin since going
pa rin yung oscillator natin pataas, pumasok ka dito at nakita mo na yung nagre-ride na yung oscillator natin, pwede ka nang umexit sa market. Copy? Can we type copy sa chat po? Okay, copy, 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 copy. So, baka may question kayo, kindly chat lang po sa chat at sasagutan po natin yan. Now, hanap muna tayo ng another one. So, ito pwedeng merong strong na bearish trend. So, kapag ginuhitan nyo po ito, makikita nyo po doon sa lower time frame kung ano po talaga ang nangyayari. Okay, hanap tayo. This one, nakita nyo naman na going bearish yung ating, so strong bearish yung ating market dito. From arranging market. Napunta tayo sa lower time frame. Hanapin natin yon. So, ito. So Albert, so yung indicator natin is maa-access nyo po sa Zoom na ito. So live po yung Zoom natin 24/7 kapag weekends, Mondays to Friday po, gold po yung ating pair na ila-live sa Zoom. Kapag weekends naman, Bitcoin po. So BTC USD yung ating ila-live. Now, nakita nyo kanina sa higher time frame, sa 15 minutes time frame, ginuhitan ko yung strong na downtrend. So technically, yung bias natin dito is yung sell signal. So now, bumigay siya ng sell signal. Nakita nyo naman yung moving average natin is strong. Yung trend natin is going bearish. At yung oscillator natin is yung momentum bearish din to confirm. So, pwede nyo po yung sakyan dito. So, fast entry, fast exit, wag po muna kayong maging possession trader or swing trader. Pwede kayong mag-swing trader as long as marunong na kayo bumasa talaga ng market. So, kaya nito, na-hit yung TP1, TP2, TP3, at kung meron tayong TP4 kasi yung ating indicator, sinet lang natin hanggang TP3 lang. So kapag meron tayong TP4 dito, pwedeng makuha yung TP4 natin. Dito sa ranging naman, nakikita nyo, yung ating market is nire-respeto lang yung presyo na andito. So sa ranging market naman, pwede nyo kunin yung buy and sell signal kasi wala tayong clear na direction kung saan talaga papunta yung market unless kung merong downtrend, so yung bias natin is bearish or sell signal. Kung meron naman tayong nakitang uptrend na market structure, so yung bias natin is buy or for bullish na mga possession. So kaya nito, nagbigay siya ng buy, pwede mo yang kunin. Dito sa sell signal, pwede mo yang kunin. Pero advice ko po sa inyo, huwag nyo pong kunin lahat na signal na binibigay niya. So, stick lang po talaga tayo sa trading rules po natin. So, kung gusto nyo kunin lahat or i-text nyo po yung mga signal ng indicator natin, go back to demo account. Then, trade ng trade. Kung kaya nyo 100 trades a day, gawin nyo sa demo account. Meron pong support and resistance. Ito, yung kulay blue, ito po yung
support natin. Kapag red, that means your resistance zone. So kagaya nito, ginuhitan lang natin, ito yung resistance zone natin at ito yung support zone. So tugma naman doon sa guhit natin. So pwede po kayong magguhit dyan sa mga MetaTrader 5 ninyo. So basically, punta lang kayo sa higher time frame sa 15 minutes, 30 or 1 hour. So guhitan nyo yung ano ba talaga yung bias. So yan talaga yung unang gagawin nyo. Alamin nyo muna kung ano yung bias ng market. It's going to be a bullish or bearish. Now, kapag na-identify nyo na kung bearish yung market, now punta kayo sa trading rule nyo na number 2. So, maghahanap kayo ng opportunity na makapasok na yung signal natin is bearish or sell signal. I mean, hindi po ganyan yung nakikita. Ganyan po yung nakikita nyo. So, yung sa ating live naman po, ginawa ko is yung 5 minutes time frame nandito sa left ng chart niyo at yung 1 minute time frame nasa right kasi meron talagang iba mainipin. So, binigay ko lang po yung gusto nila kasi sa 1 minute time frame, napakadaming candlestick at madami yung signal na binibigay compared sa 5 minutes time frame. Coach, ano po yung indicators natin? So, yung indicators natin is naka-program po ito. Dito nyo na lang po ma-access. And kung gusto nyo naman na magbayad or meron kayong extrang pera, you can search online. Madami pong mga premium indicators. Magbabayad pa kayo sa TradingView, babayaran nyo pa yung provider ng indicator. But dito, bonus lang po na ibinigay sa inyo ito, i-access nyo lang po sa Zoom natin. So indicators, balik ko lang, ito yung buy and sell signals. Yung kulay pula is resistance zone. Para review na lang rin. Doon tayo sa current. So kagaya nito, kapag nasa taas niya yung guhit or yung zone sa taas ng candlesticks, that means your resistance zones. Kapag na-break niya ito, magiging blue ito at nasa baba na siya ng candlestick, magiging support zone na po yon. So resistance zone, red, support zone is blue. Kapag na-break naman po ng candlestick na ito, yung ating support zone, magiging resistance natin ito. And this blue color, it will turn into red color. Then, another one, so buy and sell signal, itong moving average natin is nakaprogram po ito sa 20 candlesticks. And combination po ito ng tatlong indicator. Then yung oscillator din natin is combination din as well. So it's a momentum indicator. Kapag red siya, that means bearish yung momentum natin. Kapag green, that means bullish yung momentum natin. At isa din yung oscillator natin, gagawin nating confirmation kung saan tayo mag-e-exit. Kagaya ng sell signal na ito, kapag pumasok ka dito, then observe mo yung oscillator natin, nagbigay siya ng sell signal hanggang dito, at nakita nyo na nag-green na siya at nag-attempt na yung mga bull natin na pumasok sa market, exit na po kayo para secure na po yung profit ninyo. Tama naman po, Albert, kasi yung dito lang is isang chart lang po yung binigay ko. Yes, same lang po. So, dito naman sa ating moving average, kapag red siya at nasa taas siya ng candlesticks, that means yung trend natin is bearish. Kapag blue naman siya at nasa taas niya yung candlestick, that means bullish yung trend. Okay, copy? So, last two questions sasagutan ko before ako mag-out kasi it's already 11:38. Yes, ganyan po, eksaktong-eksakto, ganyan yung binigay na screenshot nyo. Andito po, so ibibigay ko na lang, i-share screen ko na lang po kung yung sinend nyo na screenshot. So, ayan po, yan po yung nila-live natin. Yung left side dito is the 5 minutes na
time frame at dito is 1 minute time frame. So sa isang candlestick na ito is 5 minutes at katumbas sa 5 candlesticks na ito. So kada isang candlestick na ito is 1 minute naman po. Okay, copy. So questions? Another one. Questions? Guys, question kayo para masagot natin, or meron kayong nalilito o nalilito kayo, at least masagot natin ngayon. Then bukas naman po, si Coach GL naman po ang magla-live coach ng SMI natin. So pasok kayo bukas at meron din kayong matutunan kung paano niya ginagamit yung ating indicator. So review ko lang po, sa aking end, ginagamit ko yung indicator is pumupunta ako sa higher time frame. Kinukuha ko muna, inaalam ko muna kung ano yung bias ng trend. Yan yung first na ginagawa ko. Chine-check ko either bullish, bearish, or sideways yung trend. Now, kapag na-identify ko na, review lang po ito para clear po sa lahat. Kapag na-identify ko na po yung trend, so kapag na-identify ko na po yung trend, for example, yung bias ng indicator natin sa higher time frame is meron tayong uptrend. Now, the second rule is magsistick ako doon sa mga buy na signals or bullish na signals unless makikita ko na merong change of character. Merong yung market structure natin from uptrend magiging downtrend or magiging ranging po siya. Then, confirm ko sa oscillator kapag nagbigay na siya ng buy signals, confirm ko sa oscillator na yung momentum is going bullish. Then, check ko dito sa ating moving average kapag nasa taas siya ng candles, kapag nasa taas siya dito, that means yung trend natin is bull. So, that would be a multiple confirmation na iti-take ko sa aking trade entry. So, disable ko muna. So, then, meron din akong ginagawa, kino-confirm ko po sa mga signals ng community natin. Doon sa Surefire, doon sa Harmony, sa Fusion, tinitingnan ko po iyon. Then, kapag nagtugma po sila, that means a strong setup po iyon. Copy? Hopefully, meron kayong natutunan tonight. So, wala na po bang question? Wala na po. Copy. Can we type 1 if clear na po ba ang lahat at may natutunan kayo? Okay. So, thank you so much. And that will be all for tonight. And see you again next week. So, yung schedule ko is Monday and Tuesday. So, si Coach GL sa Wednesday, si Coach Adrian, yung kapatid ko, sa Thursday, and si Coach Raya naman po this coming Friday. So, thank you so much everyone for your time, and i-leave ko na yung indicator natin para makapag-trade na po kayo. So, practice nyo po iyon. Punta kayo sa higher time frame sa 15 minutes, at least sa 15 minutes pumunta kayo, check nyo yung ano yung bias or ano yung trend. Then, tsaka kayo maghanap ng signal na i-execute nyo. So, thank you so much. Hopefully, meron kayong natutunan. Thank you so much again. Paulit-ulit na po ako, and bye-bye.